pagdalaw. Alam niyo po kung sino? Yung ating Panginoong Hesus po. Nung unang Pasko, ginawa niya ang pinakamahalagang pagdalaw. Pagdalaw sa sangkatauhan. Pagdalaw sa ating lahat. Pagdalaw na nagpapakita at nagsasabi, mahalaga kayo para sa akin. Mga kapatid, yun yung isang katotohanan na gusto kong maging maliwanag sa atin ngayong araw na ito. Ngayong ikatlong simbang gabi. Mahalaga po tayo para sa Diyos. Kaya ang Diyos mula sa taas, bumaba dito sa lupa, para tayong mga nasa lupa, madala niya sa kalangitan. Meron pong mga dahilan yung pagbaba ng Diyos para makasama tayo. Ang isang mahalagang dahilan po ay upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yun po yung patuloy na imbitasyon ni Juan Bautista. Tayo, aminin natin yung ating mga kasalanan dahil mayroon tayong Diyos na handang magpatawad sa atin anuman yung kamaliang nagawa natin. At yung isa pang mahalagang daladala ng ating Panginoon na regalo sa atin nung bumaba siya sa lupa, yung buhay na walang hanggan, kaligtasan po. Binibigyan niya tayo ng lakas ngayon, ng paraan, ng halimbawa kung paano tayo makakatanggap ng mahalagang regalo na iyon sa wakas ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, dapat talaga tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa kabila ng ating mga kakulangan at karumihan. Ang isa pa pong mahalagang maging maliwanag sa atin sa gabing ito, yung Diyos po natin, hindi tayo sinusukuan. Marami na siyang ipinadalang mga propeta, pero patuloy na hindi pinakinggan hanggang ipinadala na yung anak na si Jesus. Pagpapakita yun at pagpapahayag na talagang ayaw sumuko ng Diyos kahit na hindi natin siya napapakinggan. Tungkol po sa hindi pagsuko, ito po ay isa sa mga paboritong kwento ko po tungkol sa pagsusumikap ng isang taong nagmamahal. Hindi ho ba kapag nagmamahal tayo, talagang lahat ay ibibigay at hindi natin susukuan kapag tayo ay nagmamahal sa isang tao. Ito po ay kwento ng isang guro. Sino pong mga teachers dito? May mga teachers po ba? Yun po. Sabi po ng isang kwento po ni Miss Reyes. Kapag guro ka daw, hindi pwedeng may paborito kang pagalitan. Tama ho ba? Meron na ata silang paborito. Ayan po. Hindi pwedeng may paborito kang pagalitan. Bakit daw? Kasi kapag may paborito kang pagalitan, mahihirapan mo na siyang matulungan sa kanyang pag-aaral. Itong si Miss Reyes, meron siyang kinakainisan na estudyante, grade 6 po. Ang pangalan niya ay Teddy. Si Teddy po ay palaging marumi yung kanyang damit, palaging mahaba yung buhok, palaging bumabagsak sa kanyang mga exam. Kaya inis na inis si Miss Reyes sa kanya, parang wala siyang natututunan. At magki-Christmas party sila noon. Kung minsan po mapaglaro talaga yung tadhana, itong si Teddy, ang nabunot niya ay si Miss Reyes. Christmas party na po. Dadali na ni Teddy yung kanyang regalo sa kanyang nabunot na si Miss Reyes. May dala-dala siyang supot. At yung laman ng supot na yun ay 2 regalo. Habang naglalakad siya, nahulog yung supot na hawak-hawak niya at lumabas yung 2 regalo. Yung isang lumabas na regalo ay bracelet na luma na. Yung pangalawa naman, buti hindi natapon, pabango na bawas na. Naghihiyawan yung mga kaklase ni Teddy. Sinabi kay Miss Reyes, suotin niyo na po. Pero tinabi niya muna. At nakita niya si Teddy na parang nalungkot. Pagkatapos ng party, ang naiwan na lang sa classroom ay si Miss Reyes at si Teddy. Ang ginawa ni Miss Reyes, since silang dalawa na lang, sinubukan ng isuot yung bracelet at ginamit yung pabango na bigay ni Teddy. Lumapit si Teddy kay Miss Reyes, sabi niya, Miss Reyes, ang ganda po ng bracelet sa inyo. Parang kasing ganda niyo na po
yung nanay ko habang suot-suot niya yung bracelet na yan. Tapos naamoy ni Teddy yung pabango. Sabi niya kay Miss Reyes, ang bango-bango niyo po, Miss Reyes.